Ika-62 kabanata, sa pagpapatuloy. Seryosong lumingon ang kanyang master na sinabi niya na Thunder God. Ang huli, at pinakahuling kapangyarihan ng kidlat. Napaseryoso ng mukha siya nang sabihin pa ng kanyang master na kahit gaano mo pa subukan, baka hindi mo talaga matutunan ito. Marahil, imposibleng makuha mo ito kahit subukan mo sa buong buhay mo. At pagkatapos lumipat ang eksena sa mga ito na dumadaan sa pagitan ng mga bundok na makikita ang mga kidlat. At isang kabayo ang makikita na napaungol ng malakas. Napatingin sa gilid ang isang ito na napasabi na nararamdaman ko ang masamang hudyat. Ano ba ang nangyayari sa mga kidlat na ito? Napasigaw naman si Gangsang na parating na sila. Lahat, maghanda. At isang makapal na usok ang makikita sa itaas ng bundok na naglalaglagan ang mga lupa at bato. Isang grupo pala ng mga tulisan ang mabilis na bumaba mula sa itaas ng bundok na susugurin sila. Habang itinaas ang mga bandera ng mga ito, nakangisi ng masama ang mga leader ng mga ito habang sinasabi na patayin ninyo silang lahat. At huwag hayaang may mabuhay. Napangisi ang dalawa na sinabi ni Hangwon na sino kayo? Pinuntahan niyo ba kami para patayin? Dagdag pa ni Gangsang na kung gayon. Wala rin kaming awa na paslangin kayo. Lumingon siya at sinigaw na makinig kayong lahat. Alisin ang inyong limiter, at lumaban ng buong lakas. Makikita ang muka ni Jin, San San Yang Ho, Nohak na masayang sinabi na ayos ito. Dagdag pa ni Moonhye, Oh Kyung, at Dang Sam na sa wakas, magagamit na rin natin ito. At pagkatapos makikita ang mga bandido sa itaas ng bundok na napapalibutan sila. At lumipat ang eksena na makikita ang Aipo na may kasamang kidlat. Kung saan ay makikita si Ryu na pinapnood ito. Namangha siyang napasabi sa isip na ito ba ang Thunder God? Mula sa langit makikita ang kanyang guro na napapalibutan ng mga kidlat habang nakabuka ang palad sa unahan. At pagkatapos tumingin ng umisi siya kay Ryu sinasabi na kumusta naman. Ito ang Thunder God. Kaya mo ba itong gawin? Malapit nang lumubog ang araw, na makikita ang mga ibon ay lumipad mula sa ilog ng Poyang Lake. Poyang Lake, pinakamalaking freshwater lake sa China, na umaabot sa timog silangan ng ilog Yangtze. Bagamat malaki ang pagbabago ng sukat nito depende sa tagtuyot o baha, sinasabing ang karaniwang lawak ay nasa 5,050 na kilometro kwadrado. Kahit na isang lawa ito, may malumanay na alon dahil sa napakalaking sukat nito at isa itong mahalagang punto ng transportasyon na matatagpuan sa Gangso. At pagkatapos makikita ang Namchang, kung saan matatagpuan ang Chienmo sa timog kanlurang bahagi nito. Sinabi ng tagabantay ng Trangkahan na hindi ka ba nilalamig? Malapit na ang pagtatapos ng shift pero halos hindi na ako makahinga. Samandal sa pader sila na nakangiwing sinabi pa ng nag-agree na daan-daang tao na ang nakapasok. Sobrang malas natin na nakapwesto sa harap na pinto sa ganitong malamig na araw. Dagdag pa ng isa na gusto ko na ring makapasok. Estudyante naman tayo. Pero bakit ang mga first year na opisyal tulad natin ang nagbabantay sa harapang pinto? Biglang napatingin sila sa taas ng mapakinggan ng sigaw mula dito na hoy. Kayo dyan sa harapang pinto. Dagdag pa ng mga ito habang nagwawagayway ang isa ng banderang dilaw na may mga kainahinalang tao na papalapit. Ipapadala ko agad ang mga patrol. Maghanda sa labanan, na napatingala ang mga ito na nagtataka. Hawak ang mga sandata ng mga ito sinabi ng nakagri na putya. Bakit bigla na lang nangyari ito? Dagdag pa ng mga ito na makikita ang isang grupo ng mga tao na papalapit na ano? Ano ba ang mga taong ito? Tao ba talaga sila? Ang mga ito pala ay mga disipulo niya na nakarating na may mga malalim na paghinga at lumiliwanag na mga mata. Mabilis na sumugod si Nohak na ikinagulat nito na natatakot na napasigaw na sino kayo. Huminto kayo riyan ngayon din. Biglang binatukan ito sa ulo ng kanyang sandata habang sinasabi na ano bang mali sa'yo. Na napaatras naman ng bahagya ang isa. Na napasabi na ano, ang bilis niya. Inilagay ni Nohak ang kanyang sandata sa balikat habang sinasabi pa sa kanya nito na ano. Ikaw nga yan. Na tumugon siyang napahinga na tama, ako nga ito. Na napaturo pa ito na sinabi na kung ganon, yung mga halimaw sa likod mo, hindi, yung mga tao. Na malakas nitong sinigaw habang papalapit na sila na ano. Na sinabi ni Gangsang na kami, ang 10 kasapi ng Jujak team ay ligtas nang nakabalik sa Chienmo. Na napangisi na nakatingin si Nohak sa kanila. Mabilis na tumakbo ang isang tagabantay sa loob habang sinasabi na mauna na ako at ipaalam sa kanila.
Napanganga na napasabi naman ito na anong nangyari sa kanila. Bakit sila ganun kawasak? At parang galing sila sa impyerno. Sinigaw naman sa kanila ni Nohak na anong tinitingnan ninyo? Bakit kayo nagtitipon dito imbes na magpatrolya? Gusto nyo bang bugbugin ko rin kayo? Agad na umalis ang mga ito habang sinasabi na aalis na kami. Napahawak naman sa ulo ito na sinabi na Senior. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura nyo? Dagdag pa niya sa kanila na ang mga damit na yan na kulay madilim na pula. Mga mantsa ba ng dugo yan? Narinig ko ang mga usap-usapan na magkakaroon ng dagdag na 1 buwan ng pagsasanay ang Jujak team, pero bakit parang galing ka sa isang larangan ng digmaan ang itsura mo? Tumugon sa kanya si Nohak at sinabi na ito. Dugo ito ng mga tulisan. Pauwi na kami nang bigla nila kaming inambos. Dagdag pa ni Hyunwon na matindi yun, halos 350 tulisan. Kaya malaking laban talaga, di ba? Nakapikit pang sinabi ni Gangsang na oo nga. Kahit marami rin kami kasama ang mga galing sa Jongyang, mas marami pa rin ang mga tulisan kaysa sa amin. Nagulat ito sa narinig niya at napasabi na ganoon karaming tulisan ang umatake sa team ninyo. Bakit hindi nyo sinubukang makipag-usap? Sinabi naman ni Sansan sa kanya na makipag-usap. Nakikipag-usap ba ang mga tulisan? Sinabi naman ni Oh Kyung na hindi sila nakipag-usap, bigla na lang silang umatake. Wala na silang pakialam sa usapan dahil nakita nilang kakaunti ang grupo namin. Makikita ang lamig sa paghinga nila na sinabi pa ni Moonhye na siguro dahil alam ng mga tulisan kung ano ang dala ng grupo namin. Dagdag pa ni Dangsam na kahit ganun pa, hindi man lang nila pinag-abalahan kaming kausapin at basta na lang umatake sa amin. Ganyan naman palagi ang masasamang tao. Dagdag pa ni Jin na naiisip ang pakikipaglaban ni Dangsam na sinabi na dahil sa dami nila, talagang delikado yun. Kung hindi dahil kay Moonhye at Dangsam na nagprotekta sa likuran namin, baka napahamak na kami. Napatanong naman ito na sinabi na teka, ano ba ang dala ninyo at inambus kayo ng ganun? At saka, sino ba ang tinutukoy niya? Nakakrus ang kamay sa katawan ni Nohak na sinabi dito na isang bagay na sobrang mahal ang dala namin. At ang palayaw niya ay Dangsam, tunay na pangalan Dang Cholyang, pero huwag mo nang asahang tatawagin mo siya sa ganung paraan, dahil ipapadala ka niya sa kabilang mundo. Malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang kakayahan. Dagdag pa niya na makikita ang mga ito na magkapatid silang kambal, namulot sila ng mga bato at nagsimulang maghagis, tapos nagsipagbagsakan ang mga tulisan isa-isa. Napalagay naman ng daliri sa ilalim ng ilong si Dangsam habang mayabang na sinabi na yun ay dahil mahihina lang talaga sila. Sinabi pa ni Moonhye na hinaharangan nila ang daan namin kaya kinailangan naming gawin yun. Dagdag pa niyang sinabi na tungkol naman sa mga pinuno ng Hagelchai at Yangelchai. Sila ay parehong tinapos ni na Hyunwon at Gangsang. At ang kanilang pangalawang pinuno ay parehong tinapos ni na Sansan at Ryonggi, tama ba? Kahanga-hanga rin sina Okyon at Jium, tumakbo sila sa gitna ng walang takot at winasak ang mga iyon isa-isa. Higit sa lahat, nakakatakot talaga ang pagtutulungan ni na Hwangbo at Nohak. Para silang mga pating sa loob ng maliit na tangke na puno ng maliliit na isda. Sinabi pa ni Jium na magaling ang ginawa ng lahat. Sinabi rin ni Gangsang na ilang opisyal ang nasugatan, pero ang kabuuang pinsala ay naibsan. May pilyong tingin si Nohak dito na sinabi niya na tama, maraming ang dugo ang tumilamsik dahil doon, pero ano pa nga ba ang magagawa namin? Sila naman ang nagsimula, napasabi ito na isang baliw na pating. Hindi pa ako nakakita ng pating, pero sa tingin ko, bagay nga sa kanila. Dagdag pa nito na teka, narinig ko na ang tungkol sa Hagelchai at Yangelchai ilang araw na ang nakalipas, pero hindi naman ibig sabihin na kayo ang tumalo sa dalawang grupo nila. Di ba? Na sinabi sa kanya ni Nohak na bakit hindi. Maliban sa 40 hanggang 50 nakatakas, ginawa naming hindi na sila muling maging tulisan habang buhay. Napasigaw pa ito ng totoo ba talaga yun? Habang makikita si Jium na ang tawag ko dati ay si Yang Ho. Napatingin naman si Hwangbo na sinabi na sikat ba talaga ang mga tulisan na yun? Ngayon ko lang narinig ang pangalan nila. Dagdag pa ni Jium na may 72 lang naman sa mga kilalang tulisan na yon. Kaya kung hindi ka naman naabisuhan o galing sa pamilyang negosyante tulad ko, normal lang na wala kang alam tungkol sa kanila. Parehong mababang uri lang sila, kaya hindi rin sila ganun kagaling. Hindi ito makapaniwalang napasabi na paano namang magiging makatwiran yon.
Gaano man sila kababa, dalawa pa rin silang grupo at sinalakay kayo ng napakarami. Tapos sinasabi mong winasak niyo sila? Mga senior, ano bang nangyari sa inyo nitong mga nakaraang buwan? Hindi ako naniniwalang pumunta kayo sa Amisan para lang magsanay. Napangiti, ang mga ito na napasabi si Gangsang na sa mga nakaraang buwan. Haha, talaga gusto mong malaman ang tungkol sa nangyari sa amin. At pagkatapos ay naiisip nila ang buong masaklap na pangyayari na nangyari sa kanila. Nabiglang namuti ang mga mata ni Nohak na inilapit niya dito at sinabi na labis akong natatakot na mapanaginipan ko pa yun. Kaya pakiusap, huwag ka nang muling magtanong ng ganyan. Pero, dahil junior kita, isang bagay lang ang ibubunyag ko sa'yo. Sa labas ng mundong ito, tunay ngang may isang nakakatakot na demonyo sa anyo ng tao. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang tubig ay umaangat. Na ito ay tila isang buhawi na paakyat sa langit. At sa dulo nito ay bumagsak ang tubig. Na si Ryo ay lumabas mula dito na tumalon ng mataas. At dito na po nagtatapos ang ika-62 kabanata. Ika-63 kabanata, sa pagpapatuloy. Mula sa buhawi malakas na tumalon sa ere si Ryo. Na ito ay malakas na lumapag sa bato. Napatungo siyang sinasabi sa isip na buwisit, ang hirap sobra. Wala akong nakikitang pag-asa na magawa ito. Napahiga siya habang napangiwi ng mukhang sinasabi na Thunder God. Na naiisip niya noong nakatingin sa kanya ang kanyang master na nakangiting sinabi na kumusta naman. Na napasabi siya sa isip na lintik. Paano nagawa ng gago na yun? Naalala pa niya na sinabi sa kanya ng master niya na ito ang batayan para sa Diyos ng kulog. Kaya mo ba itong gawin? Na napasabi pa siya sa isip na ginawa niyang parang basic lang. Lahat ng natutunan ko sa kanya ay nasa antas na bahagya na akong lumalampas sa hangganan bilang isang tao. Pero, kaya ba talaga yun ng isang tao? Na sinabi pa sa kanya nito na nagyayabang na kung ikaw ang pinakamahusay na tao sa mundo tulad ko. Baka kaya mo yun gawin. Pero, hayaan mo akong ipaliwanag ang pinakamadaling paraan para maintindihan mo sa kasalukuyan mong antas. Itinaas niya ang dalawang daliri na sinabi sa kanya na tama. Ang Thunder God ay nagmumula sa tamang pagtama ng dalawang Wind God ng sabay. Dapat kaya mo na ang Wind God. Ano ang nararamdaman mo? Napahawak siya sa ulo habang nakahiga na sinabi sa kanyang sarili na grabe sobrang halimaw niya. Gaano man ako ka-genius, parang hindi ko pa rin makita ang paraan para gawin ito. Dagdag pa niya sa kanya ng kanyang master habang naiisip niya itong tila lumilipad na maaari kang lumipad sa pamamagitan ng tamang pagpalakpak ng parehong mga braso ng sabay. O kaya, pwede mo na lang igalaw-galaw ang mga braso mo ng ganito, ano sa tingin mo? Na napasabi pa siya sa isip na anong pinagkaiba. Binago mo lang ang pagkakasabi mo. Napasimangot siya ng muka na sinabi na dalawang Diyos ng hangin ng sabay. Napahinga siya ng malalim na sinabi pa niya sa isip na hindi ko pa ganap na nakuha ang kapangyarihan ng Diyos ng hangin. Dagdag pa niya habang napadipa na. Kung paulit-ulit kong gagawin ang parehong bagay, posible kaya yon. Makikita ang langit na sinabi pa niya na napakalayo ko pa. Sobrang layo ko pa, na makikita siya sa itaas na nagyayelo na ang paligid. Na makikita ang buong paligid na sinabi pa niya sa isip na imbes na pilitin ang sarili nang hindi naman kailangan. Sobra na, baka mas mainam munang magpahinga. Bagong taon na, ito na, ang panahon kung kailan panahon na para umalis. At pagkatapos makikita ang kanyang guro sa harapan ng niluluto na sinasabi na gago ka. Saan ka na naman nagpunta? Nakapagluto na ako ng hapunan. Tumugon siya habang hawak ang isang nakabalot sa tela na nag-ensayo muna ako sandali at pumunta sa panday sa hapon para magtrabaho hanggang overtime. Sinabi sa akin ng may-ari na dalhin ito kay guro, at binigyan din niya ako ng masarap na inumin. Pero sa tingin ko ay ayaw mo na, di ba? Umupo siya, habang sinabi ng kanyang guro na nakapikit na may kakaibang panlasa siya. Kaya hindi ako masyadong umaasa, pero, ang taos-pusong hangarin ay dapat tanggapin. Kaya ibigay mo sa akin. Binuksan niya ito habang sinasabi na iinom ba yang lalaki ng ganitong mamahaling inumin? Uso ito ngayon. Bumili rin ako ng isa para sa sarili ko dati, pero hindi tumugma sa panlasa ko kaya ibinigay ko sa'yo. Sinabi naman sa kanya ni Ryo na saka nga pala, palagi ka namang nasa bahay maliban kapag lumalabas para maglaro kay Hayan, paano mo naman nalalaman ang tungkol sa mga bagong produkto? Parang alam mo rin ang lasa nito.
Namumula ang pisngi ni Hayan na nakatingin dito habang sinasabi ng kanyang master na hindi ba normal naman yon. Bago itong produkto na hindi ko pa nakikita dati. At tama lang ang packaging, maganda rin tingnan kaya siguradong uso ito. Na sinabi niya habang inaamoy ng kanyang master ang alak na tama nga, saka nga guro, may tanong ako. Hinihila ang isang bagay na sinabi niya na maliban sa pagiging nakapako dito sa lugar na ito buong taon. Saan ka karaniwang pumupunta sa ganitong oras? Na napatingin sa kanya ang dalawa ng seryoso. Na makikita ang apoy na malakas ang pagdalit. Na tahimik na uminom ang kanyang master. Tumingin sa tasa na sinabi nito na naglalakad. Na sinabi ni Ryu sa kanya na isang paglalakad na isang gabi at 2 araw. At sinimulan mo na yun 3 taon na ang nakalipas. Isang beses sa 1 taon ng regular? Dagdag pa niya na itinaas ang kamay na matagal na tayong magkakilala, kaya hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin? Sa totoo lang, hindi ko maiisip na may pamilya siguro na kayang tiisin ang personalidad mo. Kaya ba umaalis ka taon-taon para lihim silang makita? Biglang isang bagay ang tumama sa kanya na ikinasigaw niya ng sakit. Na sinabi sa kanya ng kanyang master na namimiss mo ba ang tama ako sa'yo? Wala naman ganon. Nakahawak siya sa ulong sinabi na bakit lagi kang tumutugon sa karahasan samantalang ang nag-aalaga na disipulo ay nagtanong lang. Nakatingin sa kanya si Hayan na napahinga ng malalim ang kanyang master na sinabi niya na bakit bigla kang interesado? At bakit hindi mo man lang naisip na tanungin ang pangalan ko kahit minsan o alamin ang tungkol sa pamilya ko ngayon? Napasimangot na tahimik na nakatingin lang si Ryu sa kanya. Tinanggal ang pagkakahawak sa ulo na sinabi niya hindi ba yan isang lihim na maaaring magdulot ng pagkawasak kung malalaman? Naiinis ang kanyang master na may pinitik sa kanyang kamay na agad na tumama kay Ryu. Muli na namang napahawak ang 2 kamay niya sa ulo na sinabi na dahil hindi ka nagsabi ng kahit ano, nirerespeto ng disipulong ito ang iyong pribasya at nakaraan. At hindi kailanman magtatanong mula ngayon. At pakiusap, huwag mo na rin akong hampasin tuwing nagtatanong ako. Tumayo ang kanyang master na sinabi sa kanya na kung ayaw mo nang bugbugin, tumahimik ka na at ihanda mo na ang aking baon at isang bote ng alak. Aalis ako bukas ng umaga. Na nakatingin si Ryu sa kanya na sinabi na master. Napalingon ito sa kanya ng tingy na sinabi pa ni Ryu sa kanya na kaya. Hindi mo ba sasabihin sa akin? Kung aalis ka na lang ng ganon, lalo lang akong magiging mausisa. Makikita ang mata ng kanyang master na nasa sulok na sinabi sa kanya na wala akong pakialam, at hindi ko sasabihin sa'yo. Kaya mamatay ka na lang sa pagkausisa habang wala ako. Pumasok na sa loob ang kanyang master habang nakatingin lang sa kanya si Ryu. Kumuha ng isang sanga na kinakalat ang apoy na sinabi niya sa isip na mukhang matagal bago masagot ang tanong na ito. Na makikita siya at si Hayan ay naiwan sa labas. Malapit nang lumubog ang araw na makikita ang lugar na ito. Nakatayo lang ang kanyang master na sinabi na hangal. Binuksan ang bote ng alak na sinabi pa na kunin mo ito. Ibinuhos ang alak sa hangin. At winasiwas ang kamay na sinabi pa na ito ay isang masarap na inumin. Na makikita ang alak sa hangin na sinabi pa niya na ano bang karapatan ng isang lalaki na hindi man lang marunong uminom para malaman ito? At pagkatapos ay makikita na ito ay naglalakad. Na sumapit na ang gabi na sinabi pa niya anyway. Kapag umalis ka na, gaya lang niya, makikita ang mga isdang ito na may nagsasalita na magpapaalam ka na ba? Sinabi nito na oo. Iyan mismo ang kahulugan, at iyan din ang kagustuhan ni Shinma. Tumingin ito sa gilid na sinabi niya na kaya, arayang. Sa tingin ko naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin kahit hindi na kailangan pang ipaliwanag. Tumugon ito sa kanya na alam kong hindi lang ang paniniktik at pagkakalap ng impormasyon ang layunin. Pasensya na sa pagdulot ng abala sa iyo, sa iyong guro, at pati na rin sa iyong lolo. Nakapikit nitong sinabi na huwag mong sabihin ang ganyan, arayang. Kahit hindi tayo magkapatid, mataas ang inaasahan ko sa iyo. Ngayon, sana ang misyon na ito ay maging pagkakataon para lumabas at gumanap ng aktibong papel. Tumugon ito sa kanya na oo. Ihahanda ko agad ang lahat. Kailan mo gustong umalis? Tumugon ito na ngayon. Pag natapos mo ang close-up practice, dapat tapos na ang lahat ng paghahanda. Saka, sinabi rin ng reception. Para sa mga bagong opisyal roon na ang deadline ay mga 1 linggo pa. Natumugon si Aaryong na nauunawaan ko. Sa totoo lang, excited din akong makita yon.
Dagdag pa nito habang nag-uunahan ang mga isda sa pagkain na ang unang misyon sa buhay ko. Ay ang pasukin ng tiyan mo, bawat araw ay tila bago. At pagkatapos ay lumipat ang eksena sa bahay nila. Isang sulat ang hawak ng kanyang master habang naiinis na sinabi na ang walang hiyang batang yon. Nanginginig ang katawan niya habang binabasa ito. Naayon dito na para sa guro, 20 taon na ang nakalipas mula nang maging disipulo ko. Nakakalungkot na hindi ko pa nakita ang labas ng mundo hanggang sa edad na 20. Guro, nais ng disipulong ito na lumabas sa mundo, makita ito, at suriin ang sarili. Disipulo Ryuyon. P.S. Siniguro kong naiwan ko sa inyo ang sapat na pera dahil matanda na kayo. Kaya pakiusap, huwag itong sayangin, ang numero ng account ay # at *. Ang password ay ang aking kaarawan. Pakiusap, iwasan ang pag-inom ng alak. Ito ang pinakamalaking dahilan ng paggastos. Napasigaw siya habang makikita ang mga karwahe na ang walang hiyang batang yon. Na makikita siya sa ibabaw ng karwahe na nakahiga. Na siya ay napangisi na nakatingin sa langit. At dito na po nagtatapos ang ika-63 kabanata.